saligang batas na either nagkulang o mismong sila ang pinagmumulan nito pong napakalaking iskandalo nito sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas sa usapin po ng korupsyon. Na para bagang kung susumahin mo at iisipin mo na malaliman, para bagang nag-aanyo na isang buo, cohesive na sindikato ang gobyerno. Itong ICI na ito mga kapatid, itong ICI na ito, na nag-iimbestiga na so secret, ha? Secret! Sabi nga ni Mayor Benji, dapat daw ito transparent. Kasi halimbawa ngayon, mga kapatid, no? Halimbawa, pinatatawag daw po si Mark Villar o si Martin Romualdez. Patatawag daw po sa hearing na ito. Pati ho yung si Bernardo, pinatawag din po, pero hindi natin alam kung ano ba pinag-usapan doon. Diba? Oo. Sabi naman ni Mayor Benji, mukha daw ho namang masinsinan daw ho pagtatanong. Pero may iksi yung oras eh. Kaya nga eh. Ano? Hindi natin alam. Para si Bernardo. Yusek Bernardo, meron ka binanggit sa Senado eh. Ilan lang mga pangalan yun eh. Tagal-tagal mo nang nandidiyan, tapos na-promote ka pa ng Yusek. Diba? Ilang taon ka na yan sinasabi mong kalakaran dyan, tapos yun lang ang talagang katransaksyon mo. Bakit parang maiksi lang yung panahon? Yung nga, hindi natin alam kung anong tinanong at anong naging sagot. Oo nga. Tapos hindi ka pa pwede makakuha ng minutes. Minutes of the meeting. Oo, the meeting. Yung transcript. Oo. Kasi talaga blinded tayo eh. Yeah. Ano ho ito eh? As in totally, di mo alam eh. Secret nga. Secret. So, tapos itong kanilang secret investigation. Itong kanilang spokesperson na si spokesperson attorney Hosaka hindi na ho kami sinagot. Baka busy. Hindi nga. Baka pinag-uusapan nila kung dapat i-livestream na yung kanilang investigasyon. Alam mo baka pag pinasipot nila si Congressman Romualdez, baka hello. Kumusta naman si Mrs.? Okay lang, Your Honor. Mga bata, okay lang ba? Si mama mo, kumusta naman? Okay lang, doing fine. Okay, sige. Thank you for coming, ha? Kamustahan? Wala, ganun talaga. Wala naman tayo magagawa dyan. Sana nga kahit hindi ma-livestream, sana kahit merong mga civil society orgs na pwedeng, alam mo yun, manood. Dapat mag-rally sa harap niyan. Hello? Aray ko po, yun na. Ito ba office nila? Diba? Saan daw ba ang opisina? Opo, para medyo naman po matauhan sila dito sa isyong ito. Ngayon, may imbitasyon dito para kay Senador Mark Villar. Talaga naman dapat magalang sila kasi respectfully, di ba? Iniimbitahan daw po siya. Baka pagdating din doon dahil hindi mo nakikita, hindi mo na nalalaman, ganun din. Senator, thank you ha, tatahitahimik ka lang ha. Kamusta naman si mama mo? Si Senator? Okay naman po. Ano pinagkakabalahan? Si papa mo, kamusta naman? Catch up with friends ang tawag dyan, hindi yan investigasyon. Tama. Hindi naman siguro ganyan ang tanong. Pasensya ka na ha, kasi obligado kami. Alam mo na. Diba? Hindi naman siguro. Sabi naman ni Mayor Benji, tiwala pa rin siya sa ICI. Yun ang sinasabi niya. Well, sige. So, ikaw Wala akong kinalaman dyan. Huwag niyo ako idamay dyan. Basta gusto ko lang makulong ang mga kurakot. Kailan? Yun ang di natin alam. Oo. Ito mga kapatid, ICI po, pag natapos na po yung ating pong Think About It episode kahapon, ang title ay People of the Philippines versus the Corrupt. Alright. Yan po available sa YouTube perhaps within the day. Para lang ho ninyo maintindihan yung failure of institutions. Bakit po tayo nasadlak dito? Doon po ating inisa-isa yung mga major institutions na nasa ating pong saligang batas na either nagkulang o mismong sila ang pinagmumulan nito pong napakalaking iskandalo nito sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas sa usapin po ng korupsyon.
Na para bagang kung susumahin mo at iisipin mo na malaliman, para bagang nag-aanyo na isang buo, cohesive na sindikato ang gobyerno. O ng presidente ng kanyang pagdalaw doon sa Bugo, ay nakita ko naman siguro natin kung gaano kalunos-lunos po ang sitwasyon doon at kung gaano po kahirap ang buhay po ng ating mga kababayan doon even before the earthquake. Kahapon po ang sabi ni Presidente, and if I may quote him, I will be going to the Congress, the House and the Senate so they can provide emergency funds. The QRF of some agencies is about to be depleted. So we will release the Quick Response Fund we are using at kasi nga daw po paubos na mismo yung kanila pong pera. Kahapon po yung Sogod na pinaka-epicenter, kumbaga po, no, ito ho yung mismong lugar na mas matindi ang pinsala, ang naibigay po ng Pangulo sa kanyang announcement ay 20 million pesos. Hindi po natin minamaliit pero kung pakikinggan natin ang kwentuhan dito po sa issue po ng nakawan sa pera ng DPWH, mawalang galang lang. Kung hahatiran ka ng 150 million pesos for your future plans, pakisabi na lang for your future plans. Kung alam mo yun, kung hahatiran ka ng 180 million, hindi ba? Oo, maghahatid ka ng mali-malitang pera, bilyon, at eto po ngayon, mga kapatid, pupunta ako ng Kongreso, manghihingi ako ng pera. Ngayong taon, grabe ganon. naman. Okay. Mauuna tayo bago ang BARM elections, huwag ka mag-alala. Diba para bagang, ewan ko na lang ha, kung di ka pa ho manggigigil po sa mga pangyayari dito. And meron tayong winaldas na 1.2 billion. Exactly. Nang ganun na lang. Oo nga eh. Diba? Nang ganun na lang. Pero ito hong mga biktima ngayon, bigyan natin ng sa 10 million ng mga LGUs na yan. 10 million. Bawat isa. Well, salamat po. No? Thank you naman. At may naiabot. At may iaabot na 10 million. Pero yung nga po, nakaka-insulto, diba? LGU. Naantindi ng pinsala. 20 million. Yung mga proponents, mali-malitang pera ang inihahatid. Yung halagang pinamimigay doon sa mga apektado at naghihikahos na mga LGUs at biktima po ng malakas na pagyanig ang kanilang constituents. Parang cheat lang o bill lang doon sa bar. Hindi. Sorry hindi nakakatawa yan. Opo, ano mo yun? Parang binayaran mo lang bill doon sa bar, ano? Oo, para sa restaurant lang, di ba? 10 million piso lang ito, di ba? Di ba nakaka-insulto ito?